Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, how to apply as domestic helper in Hong Kong nga yung video natin. So ang daming nagtatanong and ang daming nagbabalak na mag-apply dito sa Hong Kong pero hindi nila nasisimulan yung gusto nila and hanggang panunood na lang sila ng vlog ko. Ayan, so paano nga ba tayo mag-apply as domestic helper in Hong Kong? So first is hanapin nyo sa Facebook, maraming mga agency. So Light and Hope Agency, Maris Agency, King's Manpower Agency, Jedigal Agency, marami pang iba guys. Basta mag-search ka sa Facebook or sa Google ng legit or POAA accredited na mga agency na bound to Hong Kong. Ayan, as domestic helper bound to Hong Kong. So, meron siya sa mga probinsya din. Ayan, so para kung saan kayo malapit makaka-apply kayo and hanapin nyo kung ano yung lugar. Kasi ako wala naman talaga akong balak mag domestic helper na kasi dati nag-apply ako and naoperahan nga ako, so tumigil ako and naano lang ako, nainganyo ako sa kapatid ko kasi nasa Middle East na siya ngayon, so sa Kuwait siya and natutuwa ako na every month ako yung tumatanggap ng pera and sabi ko, ba't kaya hindi ko subukan din? Kaya sinubukan ko siya ngayon and tawag nito, paano nga ba mag-apply? Ayan, so sa Facebook hanapin nyo sila and hindi kayo puro tanong ng tanong sa akin kung saan yung lugar kasi pag nasa Facebook na siya, meron doon nakalagay na address and pwede mo siyang i-search sa Google or mismo yung address na binigay nila, i-click mo yun and mapupunta ka kung paano ka makakapunta doon. Ayan, so kasi ako guys, minsan nabibisi ako, hindi minsan, parati talaga. So parati akong busy kasi lalo ngayon may pasok yung bata, grabe talaga, pagkakatulong ka guys, katulong ka talaga malala, kahit ultimo pag-ihi mo bayad yan. Ayan, so kailangan lumabas ka kaagad ng CR pagkatapos mo dyan. So, ganun na ganun guys yung katulong, kaya hindi, yung iba na nagpapaano pa kung paano yung online banking, may isa akong subscriber, nagpapaturo kung paano daw yung online banking. I-search nyo na lang sa YouTube guys, meron din silang mga tutorial on how to online banking video, ganun-ganon. So, hindi ko na talaga yan magagawa sa ngayon kasi grabe talaga yung busy and masisita ka talaga ng amo mo. And pag ano mo sa gabi, pagkatapos mo ng maligo, so 10:30 ka na matapos maligo, naglalagay pa kasi, naghaplas pa kasi ako guys, naglalagay ako ng omega sa katawan ko kasi grabe yung mga ugat-ugat and namamanhid talaga, luto, tas hugas. Ayan, so naglalagay pa ako niyan, nag-aayos pa ako ng sarili ko. So natatapos ako 11:15. Ayan, so kailangan ko nang matulog kasi 5:30 kinabukasan, gigising na naman ako para maghanda ng pagkain nila. Kaya sana naiintindihan niyo ako na yung ibang mga video, hindi ko na nahaharap talaga kasi grabe talaga. Pagkakatulong ka guys, grabe talaga. Maliban sa yung trabaho talaga, lahat. Dati iniisip mo pagka lalaki, diba, dapat yan yung nagbubuhat ng mabibigat, pero dito sa Hong Kong kahit na yung amo kong lalaki, diba lalaki siya, dapat siya magbuhat ng mabigat. Hindi, yung katulong yung magbuhat ng mabigat, kahit maliit pa yan, ikaw katulong, ikaw magbuhat ng mabibigat dyan. 3, 4, 5 yung bit-bit ko, ganyan. Tapos sa lalaki, isa lang. Ayan. So, parang iniisip ko dati, putik pagka lalaki, di ba sa Pilipinas, dapat siya yung magbubuhat ng mabigat. Pero dito pagkakatulong ka, ikaw pala talaga lahat. Ayan. So, tiis-tiis lang guys. Kung may plano kayo sa buhay, kailangan magtiis talaga. Pero, minsan parang gusto ko na talagang umiyak. Napapagod na din ako. Pero, laban lang. Ayan. So, ano nga ba? Mag-apply kayo sa Facebook, ayan, so mag-inquire kayo and then meron sa Light and Hope kasi nag-update sila na every Thursday meron silang interview, personal or ganyan, meron silang brokers interview, kaya makakapunta kayo and then mag-inquire kayo kasi may mga text naman sila dyan, sabihin nila sa'yo na pwede kang mag-text kanto kasi sa Kings, nag-text din ako doon na magpapaline up ako or para alam nila na pupunta ka na mag-apply ka. So, may iti-text ka na parang form and ayun, i-update ka nila. Ayan. So, sabihin nila sa'yo, punta ka ng ganito, Monday, Tuesday, ganyan.
Yan yung pag-a-apply guys. So simulan nyo na, and bago ang lahat, unahin nyo muna yung passport nyo. Kailangan meron na kayong passport. Hindi naman pwede na yung agency pa yung mag-aano ng passport mo, kasi dito sa Hong Kong guys, gastos mo lahat. Meron akong isang subscriber, merong isang subscriber, sabi niya nalilito daw siya sa akin. Wala daw placement fee, pero bakit may 15k daw na babayaran? Guys, yung pagpunta ng Hong Kong hindi libre. Ayan, so pagpupunta ka dito, kahit sabihin mong walang placement fee, kasi kung may placement fee yan, naaabot yan ng 70,000 to 100,000. Ayan yung mga placement fee ng mga luma-luma na mga OFW dito na nagbabayad pa sila. Yung kaibigan nung nakausap namin sa Jollibee, nagbayad daw sila ng 100,000. Lahat-lahat na yon para sa placement fee and processing fee. So dito ngayon guys, kasi government to government na yung parang nagiging ano na siya ng government, kaya bumaba na yung ginagastos ng mga domestic helper papunta dito sa Hong Kong, kasi pinapa-shoulder na sa amo yung mga ibang gagastusin like OWA, ayan, so mga visa contract, ayan, so ano na yung may ano nun, may bayad nun yung amo na. Pero dati guys, yun lahat yun sa'yo pa. Kaya yung sinasabi niyong placement fee, wala na ngayon o wala na, pero may processing fee. Ayun yung kung magkano yung makapaprocess mo na babayaran mo. Halimbawa ako sa TESDA 5,000, sa medical, ganyan. Ikaw lahat magsha-shoulder noon, yung mga PIDOS 100 lang babayaran mo doon. Yung ano mo, Certificate of Employment, PAYOS, ayan, so mga ganyan, ikaw yung magsho-shoulder nun, hindi yung agency. Hihingin lang niya sa'yo yung mga papel na binigyan kanya ng requirements, and aanuhin mo yan lahat. Tawag nito, i-comply mo yan lahat. So ganun guys, and yun yung tinatawag na processing fee. So walang libre dito pagpunta ng Hong Kong. Yung Indonesian ko nga na doon nga yung helper, 6 months silang nagbabayad ng 21,000 every sa. Tsaka dapat guys, pag nag-apply ka sa Hong Kong, kailangan handa na yung loob mo, nakatulong ka talaga dito. So dapat emotional, physical, handa ka. Dapat medyo mataba kapag punta dito, kasi panigurado papayat ka talaga. Yun yung pinagandaan ko pagpunta ko dito. Medyo mataba talaga ako. Nagpataba talaga ako para pagdating dito, alam ko na kasi yung anuhin ko, susugurin ko. Pagod ka na, masakit na yung likod mo, gusto mo nang iunat, and mamamayat ka talaga, lalo sa puyat. Ayan, kulang sa tulog, kulang sa kain. Ayan, kasi yung mga kain dito guys, hindi mo masasabing pagkain talaga na katulad natin, sa bahay talaga alas 7, alas 8, mainit na ulo ng mama ko pag alas 7, wala pa kaming pagkain. Hindi pa kami tapos magluto or hindi pa kami nakakain. So 7 AM to 7:30, tinatawag na talaga ng mama ko yung papa ko, kakain na talaga. And kanin yung kinakain namin. Tanghali kumakain kami alas 12, alauna, kanin. Gabi kumakain kami alas 7 ng gabi, kanin uli. So pagdating dito guys, swerte mo na pag makakain ka ng 2 beses na kanin sa isang araw. Minsan isa lang yung mga ibang katulong, 1 beses lang sila kumakain ng kanin. Yung kaibigan ko, tulog pa yung amo niya, gumagawa siya ng diskarte, ng paraan para makakain siya. Nagsasaing na siya sa umaga ng kanin and kumakain na siya, kasi wala na siyang kain yan hanggang sa gabi. So ayun yung ano, sa akin naman, wala silang pakialam, pero ako gumagawa ako ng paraan, nagsasaing ako. Kumakain ako kung ano nandyan, yung sardinas, diba, ilagay ko yan siya sa lagayan, sa mangkok, and 2 beses ko yan siya kinakain. Ayan, so bumibili din ako ng itlog, mga prutas, mangga, mansanas, gulay, sayote, ayan, in case mabubuhay ako, and tinapay, pagka day off ko, bumibili ako ng bread loaf, para yung 10 peraso, para in case pag anong mangyari, meron pa rin akong makakain. Ayan, so diskarte talaga, and kung kailangan talaga guys, lakasan talaga ng loob dito. Hindi pwedeng ka lang, kaya ko yan, ganito, expectation mo na yung ibang mga katulong nagpipicture, gumagala, ganyan, pero sa likod niyan, andun yung hirap, puyat, pagod, and 1 beses lang kami sa 1 linggo lumabas, kaya ayun, sinusulit na namin, nagpapakasaya na yung iba, pero ako, dito lang ako sa part na yun. So, yung pinapamasahe ko dapat para gumala, binibili ko ng tinapay, ng prutas, ayan, so,
2 linggo na akong ganito and binibili ko ng mga pagkain ko yung dapat na igala o yung mga dapat igastos ko. Ayan. So, naglalagay ako sa Octopus ng 100 Hong Kong dollar and pag hindi ako nakakalabas, hindi ako nakakasakay ng tren, yung dapat 28 Hong Kong dollar na pamasahe ko is ini-swipe ko yung bibili ako ng mansanas, ng tinapay, ng ganto, ganyan. So, yan yung ginagawa ko para makatipid, and dito lang ako sa park and kausap ko lang kayo or ka-vlog ko lang kayo para at least may nagawa pa rin tayong productive sa buong araw. And kanina pala galing na ako sa mall, ang bigat ng dala ko kasi yung Mannings na store, meron silang pa-promo. Pag naka-avail ka ng 60 Hong Kong dollar, bibigyan kanila ng voucher na less 20 Hong Kong dollar. So, na-achieve ko yun nung nakaraan. So, may 20 ako ngayon. So, bumili uli ako ngayon ng halagang 100 discount 20. So, 80 na lang. Binigyan uli ako ng voucher. So, ang bigat-bigat kanina kasi yung body wash, 3 peraso and parang 1 liter ata yung isa nun. And shampoo na 3 peraso. Grabe, ang bigat. Kaya inuwi ko muna and may libre sila. Limbawa, ewan ko kung first customer or pagka naka 100 Hong Kong dollar ka ata and meron silang 10 doon na sa cabinet na parang libre. And nauna ata ako, parang pangatlo ata ako sa customer. Kasi alas 10 nandun ako kasi kumakain pa ako sa Jollibee. So paglabas ko parang kakabukas lang talaga nila yan. So nakakuha ako doon ng free drinks. Ayan, yung parang 4 na peraso yun. So, pwedeng ipakita ko sa inyo yung mga nabili ko or sige nga, gagawa na lang ako ng isang video ng mga naipon ko na ng mga gamit na ipapadala ko sa Pilipinas. Ayun. So, guys, dapat kayo, ready kayo emotionally, physically, and dapat handa na din yung pera nyo. Kailangan mag-budget kayo ng 20,000 bago kayo, or 10, 15,000 or 20,000 talaga bago kayo mag-apply, kasi hindi biro ang pag-a-apply sa Hong Kong. Naswertehan lang ako kasi hindi ako nagkanda, utang-utang talaga kasi nagtatrabaho ako while nag-a-apply and ginagamit ko yung day off ko para mag-apply. Kaya hindi ako masyadong nahihirapan and may leave naman ako nung time na yon. Kayo guys, kung talaga apply talaga kayo, kailangan nyo talaga ng pera. Yun yung una nyong unahin, pera, passport, ayan, and mga requirements, NBI, ganun-ganon, and mag-apply kayo. I-sure nyo din, hipuin nyo na yung dede nyo pag wala kayong nakapa na medyo malalaking ganon. So, safe kayo kasi pagka apply ka ng apply and yun pala meron kang sakit. So, lahat ng pinaghirapan mo is mawawala talaga yan lahat and magba-back to zero ka. Ayan. So, hipuin nyo na, baka meron dyan, at least alam nyo na and pwede na kayo magpa-check up kung may plano kayong mag-abroad. Kasi yung kaibigan ko, nagtrabaho siya sa Jollibee and grabe yung pagod dyan, diba guys? Nagka-TV siya, so sabay kaming mag-apply, pero sa medical bumagsak siya and may TV siya. Ngayon, lahat ng gastos na pinaghirapan niya is nawala lahat and hindi siya nakapunta ng Hong Kong kasi nagpagamot muna siya sa probinsya for 6 months kasi malala talaga yung inabot niya dahil yun sa trabaho niya. Ayan. So guys, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye. Love you all.